Bakit mas malakas si Antares compare kay Jinwoo na siyang pumatay sa lahat ng monarch upang iligtas ang mundo ng mga tao? Well, maraming ang pagtatalo patungkol dito kung sino nga ba talaga ang pinakamalakas na monarch sa pagitan ng King of the Death and King of the Berserk Dragon. In this video, pag-uusapan natin kung paano naging pinakamalakas na monarch si Antares at bakit siya natalo against Song Jinwoo kung siya nga talaga ang pinakamalakas na monarch. At magbibigay tayo ng kaunting spoiler sa muling pagbalik ni Antares sa Ragnarok na siyang dahilan kung bakit mas lalong lumakas si Song Soho to the point na malalampasan niya ang kanyang ama. Si Antares ang hari ng mga dragon at ang monarch of destruction. Siya ang pinakamalakas sa lahat ng monarch at pinakamatanda sa 9 monarch dahil siguro siya ang kauna-unahang monarch na nilikha ng absolute being. Bilang isang monarch of destruction, kakaiba ang kanyang saya na nararamdaman kapag gumagawa siya ng pagwasak gamit ang kanyang kapangyarihan. Tulad ng ibang monarch, siya ay mayroong napakamapanghamak na pag-uugali sa mga tao. Kaya ganun lang niya kadaling hinamon si Song Jinwoo sa isang laban kahit ito ay nagtataglay ng kapangyarihan ng isang monarch since siya naman ang pinakamalakas na monarch. However, sa kabila ng kanyang pagiging bloodthirsty, si Antares ay mayroon ding sense of honor. Halimbawa, nung willing siyang makipag-negotiate kay Jinwoo na handa siyang umalis kasama ang kanyang mga dragon forces upang mailigtas ang mankind sa kanyang kamay, basta pumayag si Jinwoo na makipag-alyansa sa kanya upang talunin ng mga rulers. Kahit na nung matapos siyang patayin ni Jinwoo nung ibinalik ng ating bida ang timeline, patuloy pa rin kinikilala ni Jinwoo ang kanyang lakas dahil nag-iwan nito ng napakalalang paso sa kanyang left hand pagkatapos ng laban. 1,000 years ago, si Antares ay nakipagdigmaan against rulers, kasama ang ibang monarchs including Ashbourne. Ito ay dahil utos ng kanilang creator na si Absolute Being na dapat magkaroon ng digmaan between monarchs and rulers. Ngunit sa pagsulong ng digmaan, nakaramdam ng takot si Antares sa kapangyarihan ni Ashbourne. Since ito ang si Ashbourne ay hindi talaga original na monarch, kundi siya ang pinakamalakas na ruler noon na tinatawag nilang the greatest fragment brilliant of light. And yes mga lods, kung mayroong pinakamalakas na monarch, syempre mayroon ding pinakamalakas na ruler. At yun nga ay wala ng iba kundi si Ashbourne. Kaya inutusan ni Antares si Baran, ang monarch of the White Flames, King of Demon, at ang monarch of Fang, Rakan, King of Beast, upang i-take down itong si Ashbourne. Subalit napatunayan na isang malaking pagkakamali ang ginawa ni Antares dahil hindi lang sila madaling tinalo ni Ashbourne, kundi bilang parusa, pinatay niya ang monarch of the White Flames, habang ang monarch of Fang ay tumakas upang iligtas ang sarili. Shortly after, nagtago muna si Ashbourne to regain his power, dahilan kung bakit nagkaroon ng chance ang mga ruler to finally win the battle, kaya napilitang magtago ang mga monarch just to survive. Subalit at some point, bumalik si Ashbourne at nag-request kay Antares na mag-join forces since humina ang kanilang lakas dahil dalawa sa mga monarch ang nawala sa kanila, si Baran at si Lygia. At ang ibang monarchs ay lubhang humina dahil sa pagkatalo against ruler, kung saan tinanggap naman ni Antares ang request ni Ashbourne. Makalipas ang ilang siglo, nalaman ng mga monarch na sisimulan na naman ng mga ruler ang digmaan sa ikalawang yugto, doon sa mundo ng mga tao. Nalaman ni Antares na katulad siya ni Ashbourne na hindi makahanap ng tao upang magkaroon ng suitable vessel. Kaya napilitan si Antares na magpaiwan sa Dimensional Reef at magantay hanggang sa makahanap ng proper vessel. Habang ang ibang monarchs ay hindi man lang nahirapang makahanap ng vessel at nagagawa nitong makapag-travel sa pagitan ng mundo kung kailan nila gusto. Nung matapos pinatay ni Jinwoo ang tatlong monarchs na pumunta sa Korea upang i-take down ang ating bida, nalaman ito ni Antares mula kay Yogamont na sila ay tinraidor ng Shadow Monarch at nilipol ng karamihan ng kanilang forces, including the architecture and 3 monarchs. Kaya walang pagdadalawang isip na nag-decide si Antares na harapin ang vessel ni Ashbourne at kagad inutusan ng kanyang dragon army na maghanda para sa napakalaking laban. Makalipas ang ilang araw gamit ang napakalaking Red Gate na lumitaw sa Canada, bumaba si Antares sa mundo ng mga tao at dito'y sinalubong siya ng mga Canadian S-rank hunter sa pamumuno ni Jay Mills. Napagtanto ni Antares na wala si Jinwoo kaya sinunog niya ang lahat sa pamamagitan ng Breath of Destruction at tuwang-tuwa niyang pinakawalan ng kanyang Dragon Army sa lupain ng Canada pagkatapos minasakir ang milyong-milyong katao at winasak ang lahat ng madadaanan across the country.
At nung finally naramdaman niya ang mana ni Jinwoo at dumating ang ating bida sa Eastern Canada sa harap ng battlefield, kaagad lumabas si Antares upang komprontahin ang ating bida at inutusan niya si Yogomont na ihanda ang kanyang 10 million Dragon Army upang i-corner si Jinwoo dahil naniniwala siyang kahit ang Shadow Monarch na si Ashborn ay hindi kayang i-handle ang napakaraming kalaban sa iisang bagsakan. Subalit ang hindi alam ni Antares ay mayroon palang planong nakahanda ang ating bida upang kontrahin ng planong ito. Kaya gamit ang Dragon Fear na na-obtain ni Jinwoo sa Kamish Dragon kung saan nagawa nitong ma-immobilize ang lahat ng dragon ni Antares including Yugomon, pagkatapos hinatak ni Jinwoo si Antares papunta sa remote island ng Japan using Shadow Exchange. Nagsimulang maglaban ang dalawa, ngunit sa kabila ng effort ni Jinwoo, walang kahirap-hirap na sunod-sunod na kinounter ni Antares ang atake ng ating bida. And although ang atake ni Jinwoo ay tumatalbog lang sa balat ni Antares, subalit si Antares ay hindi makapaniwala dahil humanga siya sa pamamaraan ng pakikipaglaban ni Jinwoo. As a result, itinigil niya ang kanyang pag-atake upang mag-alok ng offer na siya ay aatras sa laban upang iligtas ni Jinwoo ang sangkatauhan. Basta tutulungan siya na talunin ng mga ruler. Dahil alam talaga ni Antares na hindi siya kayang talunin ni Jinwoo at walang monarch ang makakatalo sa kanya. However, tumanggi ang ating bida at mapanghamak na sinabi, "Don't make me laugh." Dahil nagkukunwari lang daw mabait itong si Antares na siyang nag-udyok kung bakit mas lalong tumindi ang kanilang laban. Habang patuloy ang laban, galit pa rin itong si Antares sa pagtanggi ni Jinwoo, lalo na't still nararamdaman niyang hindi pa rin siya kayang talunin ni Jinwoo dahil wala pa rin epekto ang mga pag-atake ng ating bida. Hanggang sa tuluyang nawala ang kanyang temper at uminit ang kanyang ulo, kaya nagbabala siyang pagpupunit-punitin niya si Jinwoo at ipakain sa dragon kung hindi ito susuko. Subalit ang galit at kayabangan ni Antares ang dahilan kung bakit hindi niya napansin na hindi basta-basta umatake si Jinwoo at sa hindi sinasadyang pagkakataon, isang wide open na pag-atake at sinabayan ng ating bida sa pagpapalabas niya ng kanyang mga shadow generals upang pigilan sa paggalaw si Antares kaya sa isang iglap na pagkakataon na siyang nagbigay kay Jinwoo na hatiin ng halos kalahating katawan ni Antares gamit ang dagger ng kanyang ama. Kaya nasurpresa nga dito si Antares dahil ito ang unang atake na nagawa siyang masaktan at bigla na lamang niyang napansin ng biglaang pagdating ng mga ruler sa himpapawid kasama ang army at finally naunawaan niya na pinlano ito ni Jinwoo sa simula pa lang na gamitin ang force energy ng kanilang kapangyarihan na nagbabanggaan habang sila ay naglalaban upang punitin ang malawak na kalangitan na nagpapahintulot sa mga rulers na makapasok sa mundo ng mga tao kahit ito ay nasa original form. At sinabi nga dito mismo ni Antares mga lads na nakakita si Jinwoo ng sariling paraan kung paano manalo kahit alam nito na matatalo sa laban. So bakit nga ba si Antares ang pinakamalakas na monarch? Well, in terms of destructive power, si Antares talaga ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng monarch na sa isang iglap lang nagagawa niyang burahin ng napakalawak na syudad ng Canada. Kahit ang mga dragon ni Antares ay mayroong individual na mana, kung naaalala natin ang Dragon Kamish, sobrang lakas ng dragon na yun mga lods na kahit si Jinwoo ay sobrang na-amaze, unlike Shadow Army na nagre-rely lang sa mana ng Shadow Monarch. Kaya kahit malalampasan pa ni Jinwoo si Ashborn, si Antares pa rin ang pinakamalakas at hindi ito kayang talunin ni Jinwoo sa one-on-one kung lakas lang ang pag-uusapan. Take note mga lods ha, pinag-uusapan natin dito ang lakas ng kanilang kapangyarihan. Kaya kailangang i-outsmart ni Jinwoo si Antares para talunin sa laban. At kahit sa different timeline, kailangan munang patayin ni Jinwoo ang ibang monarch bago niya patayin si Antares. At sa time na yon, mahina ang puwersa ng mga monarch dahil sila ay nagtatago sa mga ruler galing sa pagkatalo. Kahit pa nga nagkaroon ng 27 years of preparation si Jinwoo matapos niyang talunin ng lahat ng monarch, hindi pa rin niya magawang ma-easily defeat si Antares at nag-iwan pa ito ng malalang paso sa left hand. At ang reason kung bakit nagkaroon ng paso si Jinwoo, ito ay dahil pinotektahan ni Jinwoo si Igris from Breath of Destruction. Ipinaliwanag ito sa light novel ng Solo Leveling, subalit during backstory ni Igris sa manhwa, hindi ito inadapt sa particular scene. So maraming ang nalaktawan ng manhwa sa light novel mga lads dahil ibinunyag pa nga dito na si Antares ay walang sinuman sa panig ng monarch at ruler side na maaaring magdulot sa kanya ng banta. At sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit hindi niya tinapos ang lahat ng rulers kung ganun naman pala. Well, maybe ito ay dahil si Antares ay katulad ng absolute being na he realized if he take down all the rulers, mawawala ang kanyang source of entertainment.
Kaya kung sisirain niya ang lahat sa isang iglap lang, walang hahamon sa kanya o anumang bagay na dapat niyang sirain since siya ang Monarch of Destruction. At patungkol naman sa spoiler ng solo leveling Ragnarok, si Song Soho ay ang magiging descendant ng Monarch of Destruction. Subalit ayaw nga ni Antares na magkaroon siya ng successor, maybe dahil galit siya kay Jinwoo, kaya nakipagsundo si Jinwoo kay Antares na mag-alok ng offer kapalit ang pag-grow ni Soho bilang successor ng Monarch of Destruction sa pamamagitan ng paggamit ng system. At di pa dyan nagtatapos mga lods dahil base sa nabasa ko na outsmart na naman daw ni Jinwoo itong si Antares dahil instead na bubuhayin niya ito, naging dragon pet daw ni Soho itong si Antares. Di pa ako sure dyan mga lods ha, at gagawa ko ng ibang video patungkol dyan to clarify. Ginawa ko ang mga video na ito mga lods dahil marami pang hindi ipinaliwanag ang manhwa na makikita natin sa novel. Tulad nung kung sinong king na under itong si Architecture. At nalaman ko sa recent chapter ng Ragnarok na si Tarnak ang kanyang king at siya ang spellcaster na tinutukoy ni Amot. At para rin hindi kayo mabibitin sa iisang chapter kada linggo. At marami pa tayong topic mga lods tulad kung nasaan na kaya ngayon si Chahayen at iba pa. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!